Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Akatugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado national. Low pressure area posibleng maglaog sa parag munyanal daw asin pwedeng maging sarong bagyo. Vice President Sara Duterte nakapuli na sa nasyon matapos ini magbiyahe duman sa Qatar asin man Netherlands. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal credit rating kan Pilipinas nagdadanay na stable. DOH pinagkumpirmar na bastante ang supply kan libreng antiretroviral drugs para man sa HIV. Ikaanom na batsa kan mga ebidensya sa kaso laban kay dating President Digong Duterte pinagsumiter na sa ICC. Tinugutan na paiwason ang pagbibisita kay dating President Rodrigo Duterte. President Bongbong Marcos agad na magtao kung ano ang ikakarahay sa mga Filipino workers. House Tribunal Committee liwat na masagibunin pagdangog sa mga fake news disinformation. Kampo ni ex-congressman Arnie Tevez Jr. Nagtaunanin linaw kung tanutan nagpaso ana sa iya mismong bisa. Mga barata sa lado nasyonal, PBBM sinugo ang DOH natulos tawanin atensyon na nalangkaw na kaso kana HIV sa Pilipinas. Mga kongresista pinagnigaran na dididiktahan sinda ni Speaker Romualdez kasunod kan na issue sa impeachment ni BP Sara. Malakanyang nangapudan na daipa darasa asinmada daiya ibasul sa presidente ana magiging desisyon kana Senado sa impeachment ni BP Lini. Malakanyang nag-alma sa payag ni Mayor Basti na putikon subuot na lider si President Bongbong Marcos. Sandigan Bayan na pinagtibay ang pag-absuelto kay Enrile sa kasong plunder. Ang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal sa kinabani na karawat Manny Pacquiao posible subuot na mahali ang pagiging rangka sa partibismo kanda boxing sa WBC. Yan ang mga headlines kana mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atong liwat maray na aga po ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, posibleng maglaog sa Pilipinas o Philippine Area of Responsibility para ngunya na aldaw unyo sa and low pressure area LPE na namataan sa partikan sirangan na partikan northeastern na Mindanao o Caraga Region. Basado sa State Weather Bureau, maadaranin na kakaiguanin na pagbagunas nin Uranda and through or extinction kana LPE sa parte kan Eastern Visayas asin man na Caraga Region. Ipinagabareta ni State Weather Specialist John Manalo na may tsansang mabilog na nasambit ng LPE bilang sarong bagyo. Kuning kaso iniya ang kainot-inoting bagyo sa Pilipinas ngunya na 2025 na apodon sa lokal na pangaran na Auring. Alagad ababa subot ang tsansa na mabilog ini bilang tropical cyclone sa masunod na 24 oras asin pwede na ma-develop sa weekend o sa masunod na simana. Ababa man ang tsansa na makusugini ining bilang tropical depression. Pinaglalauman subuot na nasa saro o duwang bagyo ang malaog sa Pilipinas ngunya na bulan kan Hunyo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakabalik na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Ini matapos ang ginibong pagbisita kani duman sa Qatar asin man Netherlands. Basado sa opisina kanda Presidente bandang alas 7:40 ni na pagkabanggikan na nagtalikod na Webes o kasudma, nagtugpa ang eroplanong pinaglulunadan kani duman sa Ninoy Aquino International Airport sa mga masudod na mga aldaw na lang subuot mataunin na mga paayag asin man reaksyon sa nagkapirang mga isyong sa presente idinadaklag sa saya. Nagpasiring duman sa Netherlands ang Vice Presidente para man bisitaon ang sayang ama na si dating President Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court Facility. Mantang ini ana nasa Qatar, ini nagdumanda sa nagkapirang mga aktibidad kan mga Filipino community. Magigirumduman na ipinag-uktaba kan Senado ang tratar kan impeachment complaint laban sa nasambit ng Vice Presidente. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyad kanda DOH o Department of Health na may bastanting supply nin libreng bulong para man matawana nin atensyon ang mga human immunodeficiency virus HIV asin man na testing kits. Ini ang pagsiguro ni Health Secretary Ted Herbusa matapos irekomenda kan nasambit ng ahensya kan gobyerno ang pagdeklara sa HIV bilang National Health Emergency matapos man manginot ang Pilipinas na may pinakalangkaw na bagong kaso kan HIV sa Western Pacific Region. Basado sa sekretaryo sa sayang pagbisita sa San Lazaro Hospital na sarong major government run treatment hub para man sa people living with HIV, kompleto ang sa indang supply para man sa antiretroviral drugs. Subuot tinawan na nina tulong bulan na supply ang sarong pasyente kapag nagpasiring sa ospital asin diwat na sinusuplayan and ERB treatment kada ikatulong bulan. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, isinumiti kana mga prosecutor kana International Criminal Court ICC ang panganom na batsa kan mga ebidensya sa kasong crimes against humanity laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini parte kan pre-trial proceedings sa kaso kan dating presidente na may relasyon sa subuot mga paggagada
kasaksiyan sa irarum kan madugong war on drugs asin iyan sa administrasyon kay ito ni Digong nasa kabilugan na 267 items na isumiti sa prosecution gikan sa pagpuon kan disclosure of evidence kanpit sa 30 kan bulan kan Abril asin 2 bisis naman na pinaghagad kan mga ni ana pagpapalawig asin na ipinagtalaan na pagsumiti kan sambit na mga dokumento na inaprobaran man kan ICC o beto kada sambit ng extension na inimatawan ng pagkakataon ang prosecution na may apply ang standard reduction sa nagkapirang mga materialis para man matawan ng proteksyon ang mga pagkakabistuhan kan mga testigo asin masiguro ang kaligtasan kan mga ini. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, tinugutan kan International Criminal Court ICC na paiwason pan aldaw kan na pagdalaw ki dating President Rodrigo Duterte dumanda sa parte mismo kan na presuan kani sa Netherlands sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay banan ana sa iyang inaasin dating agum na si dating Presidente Duterte na si Elizabeth Zimmermann na sa laog lang ni na sarong oras asin na 30 minutos ninda na bisita ang dating presidente kanakalis na aldaw kana Martes basado iyan ki BP Sara ini ang ikaduang pagbisita sa laog ni na sarong simana. Masudod maanda na nakatalaan na pagbisita kana sa iyang tugang na si Davao City Representative Paulo Duterte asin kan sa iyang pamilya ana common law wife kan dating presidente na si Honelita Abansinya sa pakikipag-ulay kana Vice Presidente sa mga Duterte supporters na nasa luwas kana detention facility duman sa Netherlands ipinagpahayag kan ikaduang Presidente o Vice President na nagpapasalamat sinda sa pagtugot kana ICC sa sindang request na dagdagan ang mga aldaw kan sa indang pagbisita sa dating presidente na dating pinagtutugutan subayot sa kada aldaw lang nin Martes, Miyerkules asin Biyernes na. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata nagbabagang barata sa lado nasyonal tinawan doon kan palasyo kan Malacañang na gusto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matawan kung ano ana makakaraya sa mga trabahador na mga Pilipino. Ini kasunod man kan pagpapatibay kan House of Representative sa prosopistong lay na 200 pesos na legislated wage increase kasudma inaprobara na sa plenaryo kan Kamara ang nasambit ng prosopistong lay kung sa 172 na kongresista ana nagbuto pabor sa nasambit ng prosopisto bago sa pagpatibay kan Kamara ang nasambit ng prosopisto kan nagtalikod na aldaw kan Lunes nakipag-ulay ana mga labor groups kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa parte kanda palasyo kana Malacañang no comment man ana palasyo kung may basbas gikan mismo sa presidente ana pag-aprobakan Kamara sa nasambit ng prosopisto pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pag-aprobakan Kamara kan 200 pesos na legislative wage hike na pag-aadalan pa man kan gobyerno ang magiging implikasyon kani sa lado kan ekonomiya. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitang unyanda sa lado nasyonal. Liwata na nagsagibunin na pagdangog ang House Tribunal Committee kung sa idapig tratar digdi an issue manungudman sa fake news asin na disinformation ini ana ikalibang nga pagdangog kan nasambit na nga Tricom sa iya nga opening statement ipinagpahayag ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa mga nakalis na pagdangog anda subuot nang ibabaw ana urulay kana konsepto kana pagtratar kana mga dayuhan ipinagapailing ana parte mismo kanda maraya alagad
peligroso na subuot ang pananakop partikular na ang disinformation asin false narrative na nagtatao ninda pagtugot sa mga China maningudman sa issue kan West Philippine Sea asin man duman sa partikan Palawan. Tinawando ni Fernandez imbis na armas asin bala ang ginagamit ana salang impormasyon na subuot anda digdi haros sinasabi na linlangon na ana mga Pilipino asin man salaon ana mga kasaysayan asin rauton ana lehitimong karapatan sa diring kadagatan kan Pilipinas. Aper kanin nagluluwas sa subuot na ang mga pagdangog na may mga Pilipinong vlogger asun social media influencers ang nagsiserbi subuot ng mga pagtaram kan pro-China propaganda asin ginagamit ang plataforma tanganiman na ipakuriyat ang mga naratibo na pabor sa parte mismo kan nasyon kan China. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Di nawan linaw kan kampo ni former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. Anday kani paglaog kanda nata guilty plea sa nangyari na arraignment kanda sudma. Mayo kaya ni na pinagasampang plea anda nasambit ng dating kongresista sa pagbasa kanda sa iya mismo nga kaso sa mga kaso kaning may relasyon sa illegal possession of firearms asin man illegal possession of explosives. Kasudma isinagibo ang arraignment para mada sa mga kasong kinakatubang ni dating Congressman Tibis Jr. asin kan sa iyang piga-invoka ana karapatan sa pag-sumitera asin sa party kan na pagpahayag na I invoke my rights to remain silence. Ini ana mismo nga sa iyang naging pahayag sa inot asin man mahiwas na arraignment na pariyong isinagibo kasudma duman sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa barata pa sa lado nasyonal, pinagsugo ni President Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health DOH na tawanin dakulang atensyon ang padagos na paglangkaw kan kaso kan HIV sa Pilipinas. Basado kay Health Secretary Tida Herbusa, maigpit ang natugo ni President Bongbong Marcos na padalion ang pagdulnin serbisyo sa paagi ka na mas marikas na proseso sa mga panginota na mga hospital na kung sain dudumanan kan mga individual na mamamuhay sa parte mismo ka na HIV. Tinawan doon ka na sekretaryo na sa paagi man ka na sambit ng sistema magsisiguro sa buot ang regular na pagkonsulta kan igwa nin mga mati nin HIV. Papakusugun man kan DOH ana sa indang kampanya na digdi isikwala sa isipan kan sa tuyang mga kababayan ana stigma na kung sain pagkakaigwa kan pinagaapod na HIV. Basado sa datos kan DOH, nasa 57 kaso ana i-record kada aldaw gikan kan bulan kan Enero sagkod na kan bulan kan na Marso sa inot na quarter kan taon. Subuot sa ngunyan dahil ninhuli man kan na may mga bulong na daida subuot na kakagadan anda nasambit ng hilang basta regular ang pagkonsulta asin paginom kan nasambit ng bulong. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, higot na pinagpapaymutikan kan nagkapira nga mga kongresista na sinda ang dinidiktaan ni House Speaker Martin Romualdez. Ini ang napahayag ka na kongresista na pagpasiring asin mada digdi ada sa indang reaksyon sa Senate President Francis Escudero
kay House Speaker Ferdinand Marcos Romualdez sa tao kan issue kan impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte basado man sa bataan Representative Caraldine Roman kung tutuuson digdi subuot silensyo ang speaker sa ulay ka na impeachment asin sarong aldaw lang na kung sa ina sinabi na halaton ang desisyon kan Senado manungod man sa lado kan impeachment kaya mayo subuot nin basihan ang pahayag ni Escudero laban sa nasambit ng speaker. Pinagtawan doon ni Roman na dai pwedeng baliwalaon kan Senado ana nakapalaman sa parte mismo kan konstitusyon na dapat aksyonan ninda ang impeachment case. Mantang sigun man kay Manila Representative Rolando Valeriano never o dai man lamang sinda pinagdiktahan kan speaker subuot ana sa inda mismong desisyon ang magperma sa parte kan articles of impeachment laban sa presidente o vice presidente anda dailamang nagdikta si Romualdez kundi dikta kan mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal nangapudan ngunyan ang palasyo kan Malacañang na dai ipuko sa asin man dai basol kay President Bongbong Marcos Jr. kung anuman ang magiging desisyon kan Senado kasumpay man kan impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte. Pahayag yan ka na Palace President Officer Yussi Claire Castro. Yan matapos man nahagada na ninda reaksyon sa posibilidad na dai madadagos ang impeachment laban man kay VP Sara orog na may nagkukuriyat na draft resolution na digdi dinidismiss an article of impeachment. Pinagpahayag ka na Palace official sa publiko na digdi isikwala sa saindang mga isipan na igwa nin pagkasabot digdi si President Ferdinand Bongbong Marcos. Sinabi kan Palasyo kan Malacañang na mayo nin pagkaarama ang presidente mapadapit man sa impeachment kan na vice presidente asin kun ini madadagos o dai madadagos. Sinabi ni Castro ang issue sa impeachment nasa kamot ngunyan kan Senado asin sa indang responsibilidad kung ano ang gigibuninda dapit man sa impeachment proceeding. Liwat na tinawan doon kan Palasyo na nasa kamot na kan Senado ang impeachment asin dai makikiaram si President Bongbong Marcos. Gusto lang subuot kan Presidente na magdanay ang proseso asin due process asin sundon kung ano ang nasa konstitusyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Biga almahan kan Malacañang ang naging kapayagan ni Davao City Mayor Basti Duterte kung sa inapod kaning putikon asin na wika si President Ferdinand Marcos Jr. Iyan kasunod kan issue kan orolay kan reconciliation asin resulta kan midterm election. Basado man sa Palace Press Officer Yussi Claire Castro subuot daina ninda ini pig o daina ininda ikinagulat asin naging banat kan alkalde ni Nolita Mayo manda talaga ni na sasabihin na magayon na mapadapit man kay President Bongbong Marcos. Tinawan doon asin paliwanag ni Castro na iba ang kaulugan kan pagiging open for reconciliation kumpara sa offer for reconciliation. Subuot bilang ama kan nasyon digdi natural lang na maging bukas ang presidente sa pakikipag-ulay asin man digdi sa sisay man na may magabata na problema na pananawa sa saiyang administrasyon. Iyan tanganing magdanay
and pagiging makusog kan gobyerno asin matutukan ang kapakanan kan publiko. Pinaglinaw man ni Castro na bako lang nakapokus sa mga Duterte na ipinagpahayag kan presidente kundi ini bukas para man makipagkasundo. Tinawan doon kan Malacanang na posibleng bako lang asin day naintindihan ni Basti and gustong sabihon kan presidente mapadapit man sa reconciliation o talagang digdi nagpupugol lang ini o an alkalde na digdi daitawan na nindoon na maintindihan asin padagos lang ini na nagtutubod sa mga fake news fiddlers. Kasumpay kan bagay na ini ipinagpahayag ni Mayor Duterte na week iyada mayabang ana presidente kana eleksyon. Ipinagpahayag kan palasyo na dai maikukonsidera na pagkadaog ana resulta kan midterm eleksyon maski dai na subuota nakamtan ang target na 12-0 o senatorial slate anong paman giraray na makakandidato gikan sa alyansa kan na presidente ang nanggana kan nakalis na perilian. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagatibay kan Sandigan Bayan Special 3rd Division ang decision kani na i-acquit si dating senador asin man sa presente Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder kasumpay man kan pinagapod na pork barrel scam sa resolution na pinagpaluwas kan na Mayo 29, 2025 digdi pig tawan ninda o sinurog kana korte ana pag-absuelto kiya dating Chief of Staff na si Gigi Reyes asin man ki Janet Lima na pulis na nahatulan nin grapa sa manlain-lain ng mga kaso gigirumduman na pinagbasura kan korte anda pag-apila kan prosecution sa nasambit ng mga testimonya Sinda Binhurloy asin na Ruby Tuanso o Tuason na subuot digdi nagpapailing asin na tinugutan ni Enrile ang paggamit kan sa iyang pida pa sa mga proyektong subuot kinakasangkutan ni Napolis basado sa korte mayo nin ebidensya na nagtutukdo na personal na nagresibi ni na kwarta si Enrile. Dagdag pa kani mayo nin indikasyon na naging paluwas sa naman ana nasambit ng bista o nagkaigwa kan mistrial. Tinawan doon kan korte na dain nagbalga kan karapatan kan mga akusado asin mayo nin basihan and apila kan nasambit ng prosecution. Mga pareta sa lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Detalles kan mga pareta sa lado lokal nakaresbi ang National Irrigation Administration NIA Bicol sa mga bagong kagamitan sa irarom kan pinagapod na 3rd Trans kana Regional Plating Program sa gobyerno. Iyad tangani man mas lalong pakusugon ang operasyon kan sinambit ng ahensya kan gobyerno para man sa mga epesyenteng irrigation na facility sa parte mismo kan Riyon Bicol basado sa NIA Bicol kabali sa saindang mga naresibing mga kagamitan. Iyo na 7 unit kan na pinagapod na mini dump truck, 3 unit kan na backhoe loader, 1 unit ni na motor grader asin sa presente iyan ipinagpapakaray para man sa pull-out, 2 unit ka na pinagapod na self-loading truck, 1 unit ka na Tamaraw FX, asin 1 unit ka na coaster na kung sa ina ini na pinaglalauman i-deliver sa masunod na aldaw. Saro pa nga backhoe loader ana nakatalaan na i-turn over man sa parte mismo ka na NIE. Ang mga kagamitan na ini parte kan kabilugan na 229 unit kan equipment asin mga lulunadan na nagkakantidad 799.3
568,000 pesos. Ini ikinukonsidera na ito turnover sa sarong seremonya na papanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Duman sa party mismo kan tagig, party kan modernization kan niya ana reflating program na kung saan pinagpunan pa kan 2023 siring man ana modernization kan suporta sa paagiman kan pinagapod na food security program kan administrasyon sa irarom kan na 8-point socio-economic agenda. Inilansar ang inot na trans kan Disyembre 2023 duman sa party kan Sobek sa Sambales mantang an ikadua isinagibo kan Agosto 2024 duman sa party mismo kan Pampanga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Police Master Sergeant Alejandro Padron, D2, ang duty investigator kan Philippine National Police o PNP, dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, ang pambabadil gadan kay incumbent Barangay Captain Nerio Brasal kan Barangay San Juan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur alas 5:10 nin pagkaaga kasudma. Ini base man sa subota sumbong kana katabang o tindaning karni kana biktima kung sain nahiling kani ana insidente nin pambabadil tulos naggibonin follow up ang mga miyembros kana PNP inabutan na yauna sa ambulansya ang biktima tulos na pinagapulsuan ang biktima kanda para medic na kung saan sinugo ka na mga miyembros ka na PNP. Alagad pigdeklara na mayo na ninpulso o gadan na ang barangay kapitan. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Padron and officer on case kan Pili PNP. Ako po wala si Police Master Sergeant Alejandro P. Padron II. Ako po ang duty investigator ngayon ng Pili Police Station. Kasabago po mga 5:10 AM ng madaling araw, may pumunta po dito na dalawang lalaki. Yung isa po, nakilala namin pagdating doon sa pinangyarihan na katulong po pala siya ng biktima, yung binaril. Nandun po siya sa pangyayari nung binaril po yung yung biktima. Kasi siya ng karne. Helper po siya doon. Pagdating po namin doon sa area, yaw naman po duman ang MDRRMO Pili ambulance. Mas nauna silang dumating sa akin doon. Ang ginawa ko po, pagkakita ko ng biktima na nakahandosay doon sa loob ng meat shop, ang ginawa ko po is, pinatingnan ko sa, staff ng MDRRMO ambulance para matingnan kung may buhay pa yung biktima. Subalit, idineklara po nila ng patay na. Ngayon po, ang ginawa ko is, nag-request po ako ng SOCO team sa provincial office sa Naga City para magsagawa ng yung tinatawag na magsagawa ng sarili nilang investigasyon regarding sa nangyari. Artiken mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Padron and officer on case kana Pili PNP. Iba pa nga detalyes kan mga pareta sa lado lokal, suspek o sa iba pa nga detalyes kan mga pareta sa lado lokal. SWDO igwanin apat na bagong mga heavy equipment para sa tuniladang basura sa Naga. Buyit Paderes sa detalye. Nag-aabot sa labisan katusto nila kan basura ang pigahakot kan mga personalized kan Solid Waste Management Office uro aldaw sa Naga na kung minsan lain na uubos alagad huli sa bagong apat na lagdag na heavy equipment na itinukan LGU Naga siguradong may inaan ang mga basura pati ng mga reklamo nakakabot sa opisina kan WMO sigun kay Engineer Joel Martin na mga bagong heavy equipment
na inidakulang tabang sa endang day-to-day operation, urog na ngunya na paabuto ng tiguran, babaho na naman ang mga nasa low-lying areas. Sinabi kanina, nasa pulo na sa endang heavy equipment. Sa ngunyan, asin nag-aasa sila na sa masunod na taon, malalaglagan pa ini para sa BBS News. Puyos Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal katakod man giraray kan pambabadil sa barangay kapitan kan San Juan Pili Camarines Sur. Base sa nako ang impormasyon asin investigasyon kan PNP Pili asin base man sa nakaabot sa indang CCTV footage sa paagi kan sa iyang messenger. Nagluwas asin nahiling sa CCTV sa oras kan pangyayari nin pambabadil alas 5 nin pagkaaga sarong motor ana nag-abot lunad ang duwang persona ana tsuper na nakasulot nin itom na sweatshirt asin nakabunit alagad da inakahilmet an sarong sospek nakabaka o back rider naka sulot maanda ni na close helmet. Ini iyo ang buminadil kay Barangay Captain na Nerio Brasal na tulos na binawian na buhay sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Uya pa ang pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Pabrun kan Pili Municipal Police Station. Base po doon sa nakalap kong impormasyon doon sa lugar, at sa may nakarating po sa messenger ko na CCTV footage, hindi ko alam kung saan galing. Ano po, nakita ko po doon sa CCTV is doon sa oras na nangyari alas 5:10 AM, may dumating po na isang motor, may nakasakay po na isang back ride, at ang driver po noon ay naka-sweatshirt kulay itim. Tapos nakabunit po siya pero wala siyang helmet. Yung isa po na suspect, yung back ride, ay naka helmet na close helmet po. Ngayon, tiningnan ko po yung CCTV footage na ipasa sa akin sa messenger. Hindi po siya kuha doon sa CCTV yung suspect na bumaril, kung bumaba ba siya doon sa motor or nakaupo lang siya habang binabaril niya yung biktima. Ang biktima po ay si Nerio Brasal Magdaraog. 64 years old na po siya. Tapos incumbent siya barangay captain ng San Juan, Pili Camarines Sur. Artika na mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Pabrun the second kana PNP magigirumduma na ang biktima na si Barangay Captain na Nerio Brasal mantang nakatukaw sa sayang tindahan ni na karni dyan sa San Juan Pili Camarines Sur. Bigla na sanang nag-abot ang duwang mga suspek na lunad nin motorsiklo asin mayo nin dailan o rasod. Bigla na lang na pinaputukan ang biktima na kung sa ina ikinagadan kani ang pamilya Brasal ang nagsayong manaman na ipa sa irarom sa autopsiya ang bangkay ni Kapitan sa request kan suko asinman PNP ginibo ang post-mortem examination na nagluwas man sa eksaminasyon sa lawas ni Kapitan. 8 tama nin bala ang tuminama sa lawas kaniya sa parte mismo, saro sa tuhod, walang kamot, saro sa likod, asin sa abaga, asin man sa daghan o puso. Uya ang parte kan mga pahayag pa ni Police Master Sergeant Alejandro Pabrun II, an officer on case sa nasambit ng kaso. Habang po siya nakaupo doon sa meat shop niya sa loob, bigla na pong dumating itong mga suspect nakamotor na wala man po lamang dahil lang karason-rason, basta na lang po siya pinaputokan. Base po sa report ng SOCO, nung dinala po siya sa Puneraria Bugtong diyan sa Nayan, nung inexamine po ang katawan niya, yung pamilya po nag-refuse po na mag-conduct ng autopsy. Kasi pinaliwanag po sa kanila kung anong gagawin sa autopsy. Hindi po sila pumayag yung pamilya. Bali ang isinagawa na lang po ng SOCO,
nag-request kami sa Aritsio ng Pili na mag-conduct na lang po ng ng post-mortem examination, hindi na po autopsy. Nung nasa Puneria Bugtong po yung Soko, kasama po ako, ang mga tama po ng ng katawan ng biktima is suspected unidentified caliber. Nang bilangin po nung mga tama ay umabot po sa 8 yung tama. May isa po sa tuhod, may isa dito sa kaliwang kamay, isa sa likod dito sa may bandang shoulder, tapos dalawa po dito sa may Wala naman po tama sa ulo, tapos sa dito sa puso. Pwede po kasi po siya may tama siya sa back dito po, tapos dito sa may shoulder. Artikan mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Pabron kanda PNP. Sexual abuse sa mga minor de edad sa siyudad Canaga o sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, PNP Bicol nagsasagibo na nin lakdang tanganing madakop ang mga suspek sa pambabadil gadan sa kapitan kan barangay duman sa San Juan, Pili, Camarines del Sur, Darrell Banyas sa detalye. Nagduan naman na nagigibonin mga nadapat na lakdang ang Police Regional Office 5 tangarig na marikas na maresolbiran ang nangyaring pambabadil gadan sa punong barangay dyan sa San Juan, Pili, Camarines del Sur, Kasuodma. Sa opisyal na pahayag kan PNP Bicol, nagapadagos ang pigibong hot pursuit operation asin hararom na investigasyon kan kapulisan tangarig masusog ang mga nagdulag na suspect sa pambabadil kay punong barangay Nerio Brazal. Kaibahan sa mga pigi-imbestigahan kan mga otoridad ang motibo sa nangyaring pambabadil asin pigkukuha naman ang gabos sa mga CCTV footages sa lugar para sa marikas na mamidbid ang suspect. Nagpaabot man si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan sa iyang pagkikidumamay sa pamilya kan biktima. Kasabay kaini ang sa iyang pag-asigurar na nagigibo ang mga kapulisan ng mga lakdang tangarig na tulos na mapanimbag sa lay ang mga nasa likod kan krimen. Sabi pa sa informasyon na duwang suspect nakasulot ng bonnet asin man ini marikas na nagdulag matapos gibuhon ang pambabadil sa sinambit ng kapitan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinagkumpirmar ni Master Sergeant Pabrun na magsasagibonin ararom na investigasyon ang liderato kan Philippine National Police dyan sa Banwan kan Pili, Camarines del Sur, katakudmaan kana pagbabadil kadaan kay Barangay Captain Nerio Brazal. Iyan para man mabisto asin madakop ang mga suspek tanganing matawan ni justisya anda biktima asin man ang nawalat na pamilya kani. Dagdag paman kan pulis na dain na araman o nakuha kan witness o kaput nindang testigo kung anong klaseng motorsiklo asin kung anong plate number kan motor na gamit kan mga suspetsado. O yan parte kan mga paayag pa ni Police Master Sergeant Alejandro Pabron II kan PNP Pili. Ayun po, yung ang PNP Pili naman po ay magsasagawa po kami ng malalim na investigasyon para ma-identify natin po yung mga suspect na may gawa nito kay kapitan po ng Barangay San Juan. Actually po, kinausap namin yung witness, yung nandun talaga mismo ng binaril sa kapitan, yung helper niya mismo, kasi nandun din siya Tapos siya din po nag-report dito sa amin sa Pili. Nung pumutok daw po yung baril is medyo napaalis siya doon sa Pero ang nakilala niya lang po is ito na po na suspect lang. Yung motor po hindi po identify kung anong klaseng motor, kung Kawasaki, Yamaha. Tapos hindi po na yung plate number. Kaya gabos po na mga possible na dadaanan ng mga suspect is mag-ano po kami ng CCTV footage. Kung may pagkakilanlan kahit plate number or kung anong klaseng motor. Pwede naman tayo doon mag-request kung makakuha tayo ng plate number ng motor verification sa LTO. Kahit yung munang motor muna. Arti yan kan mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Pabron
kanda PNP. Mga miyembro kan na 4P sa tinukduan kan DSWD nin first aid training. Boss O kay Isminda sa detalye. Tinukduan kan DSWD ang mga miyembro kan na 4P sa na particular na training sa pag-rescue as in ayuda sa mga barangay konsinda yaon na sa inaka-istara na concern and first aid training dakulaon subot ining ambag kan mga miyembros kan na 4P sa sarong komunidad tangani subot na maging sa pamilya ninda pwede subot ining mai-apply an DSWD yon nag-sponsor sa nasambitan ng training sa mga miyembros kan 4P na mantang sindaan miyembro nakakatabang pa sa komunidad lalo na kung igwanin emerhensya sa indang nasasakupan na lugar. Nasambitan ng first aid training ini ang gigipuhon kan DSWD sa intirong Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal mas kinangani na ilingkan na witness na pambabadil ki Kapitan Nerio Brasal kan San Juan Pili Cabarete Sur ulit tayaon mismo duman sa lugar ana nasambit ng witness digdi alagad tinauan na doon na daiman giraray na bisto ang mga suspek ulit na nakabunita ang mga ni saro digdi ang naka-helmet pa kaya daiman natutukan na maray asin na mabisto ka na testigos kun sa irisay ang nasambit na mga suspetsado. Uya pa si Police Master Sergeant Alejandro Pabrun II kana PNP. Opo, nakita po, pero hindi po nakilala kasi nakabunit po. Tapos yung isa po na backride, naka-close helmet po. Nakilala niya lang po sa suspect na hindi ibig sabihin na nakilala yung identity na nakita niya dalawang magkasama po na suspect. Yung isa nakabunit, yung isa naka-close helmet. Arti pa yan ka na paayag ka na investigador ka na sinambit ng kaso na si Police Master Sergeant Alejandro Pabrun Jr. ka na PNP Pili. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas ka nasyon, erido ang siyam na katao matapos man natamaan ka na turbulence ana sa indang pinaglulunada na pampasayrong eroplano. Pasiring sa Milan, Italy, ana Ryanair flight asin ninuli ka na nasambit ng insidente nagkaigwanin emergency landing ini duman sa parte kan Southern Germany gikan sa Berlin nasambit ng eroplano asin ini ligtas na nakapagtugpa sa parte kan Memmingen sa norteng parte kan Munich. Saro sa babaeng pasayro an irido sa payo mantang ana dua asin digdi 3 anyos na aki ana nagsapo man ni na mga garos sa saiyang lawas inilipat naman sa ibang eroplano ang mga pasayro mantang siniguro kan airline company na sa indang sasaguton ang pagpapabulong sa nasambit ng mga biktima. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal sa bareta kitangunyan sa lado nasyonal o sa sports posible natanggalan na ning ranking sa parte kan WBC si Manny Pacquiao nakatalaan na bawion ang ranking kan pambansang kamao na si Manny Pacquiao bilang panglima sa World Boxing Council WBC welterweight fighter. Ini matapos na akuon kan WBC President na si Mauricio Sulaiman na sarong mistake o subuot pagkakabugtak kipakyaw sa alangkaw na pwesto na kanasambit na nga ranking sa tao kaniya
tinugutan kan WBC si Pacquiao na makapaglaban sa American boxer na si WBC welterweight champion Mario Barrios sa Hulyo 19 duman sa MGM Grand sa Las Vegas o Hulyo 20 oras yan sa Pilipinas. Paliwanag kan WBC President na bunga naman sa kasuguan kan mga regulasyones kan WBC, tinugutan ang Pinoy champ na makipaglaban sa nasambit ng title, ninulit na nakaresibisyan ng lisensya gikan sa Boxing Commission asin nakapasa sa gabos na eksamen. Yan mga tugang, angkat tiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta, iyaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, padagos ang gidigibong monitoring kan na pulis sa Pamplona sa mga persona na involto sa illegal na droga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, na antisiparan na kan na opisina kan MNWD ang posibleng pagdakol kan pangangaiponin na tubig digdi sa laog kan na siyudad Canaga, kaya padagos an sa indang ginigibong mga plano tangani man na masolusyonan ang bagay na ini. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Bareta pa kita sa lado lokal, padagos man na nagkakaigwa ni programa ang DSWDO asin man PSO sa pagsarong pwersa kan pagsusog sa mga pagpunpun kan mga street children sa sentro kan siyudad kan Naga. Yan ang mga headlines kanda sa tuyang mga barata. Ngunyanda sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, mga sinasabing nagpasairarom sa sarong eksama sa CPE uminabot sa 3,156 gikan sa 9,533 na examiners ang nakalusot sa katatapos pa lang na May 2025 licensure examination for certified public accountants. Basado yan sa parte kan Professional Regulation Commission. Nanginot dyan si Jana Elrich Gambua gikan sa University of the Philippines Dilimanda matapos na makuha ang top 1 sa parte mismo kan rank na igwan nin 22.67% sa parte mismo kan Bicol Region. Padagos pa na pig re-rebisar kan nasambit ng grupo kan mga eskwelahan digdi sa laog kan Bicol Region na kunpiraman ana nakapasara sa parte mismo kan sa indang eskwelahan. Mayo man ni napabareta na nakabali sa top 10 na nagigikan digdi sa parte mismo kan mga eskwelahan sa Bicol Region na nagpasairarom sa licensure examination para man sa CPE. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang munyanda sa lado lokal, nagkapag record ni Linog alas 7:11 kanda Subanggi sa parte kana probinsya kana Camarines Norte asin man sa probinsya kana Camarines Sur. Makusog ini
asin iguanin na 4.5 na magnitude, asin may rarom na 62 kilometros ang epicenter kaniya na makukuha sa parte kan 13.90 degrees north, 123.72 degrees east na nasa 2 kilometros sa northing sirangan kana north 50 degrees east kana banwaan kan Garchitorina Camarines de Sur na i-report kana instrumental intensity ana mga sinasabing pagyugyug duman sa dait asin usip panganiban sa Camarines Norte. Nangangahulugan na linog nagpaluya asin na iyan namatian sa nagkapirang mga lugar kana mga tao urog na sa mga haralangkaw na mga edipisyo alagad da ini nagdulot nin anuman na distroso an araw kaning klase nin linog anda daiman piga lalauman na magbubunga nin dakulang epekto alagad sigun sa PBOX importante ana padagos na maging maingat asin magsunod sa mga banta kan asin man sa parte mismo kan mga patanid kan mga autoridad manungod man sa posibleng mga aftershock o iba pang mga epekto sa pagyugyug kan daga. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga bareta sa lado lokal, suspek sa mga harabunan sa Kamaligan na dakop sa bypass operation. Boyet Padere sa detalye. Dakop kan mga pulis diyan sa Kamaligan, Camarinesor, ang 19 anyos huli sa pagpabakal ng droga sa barangay Siwa, Kamaligan, Camarinesor, Kasudma. Ang suspect, binisong si Janjan Albiar I. Alabat, residente kan Sitio Tampak. Si Janjan kan nadakop sa kinibong bypass operation na kuapa sa sinambit ng suspect ang sarong sa Sening Shabu. Sa record kan Kamaligan MPS, ang suspect sarong batutilang parabon sa Kamaligan. Ini ang suspect siyado sa panghabon sa sarong korte kan Kamaligan. Suspect sa panghabon sa barangay San Roque kung saan nalalay kay ng aabuton sa kabang milyong pesos. Ini ang suspect sa panghabon sa sarong bistalong taga-radyo kan motorsiklo asin iba pang panghabon sa sinambit ng lugar. Ang makangalas tainit tulos na nakakaluwas sa karsel. Sigon sa report, hilang na talaga kan suspect ang panghabon. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, basta bareta, sigurado. Ay iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, basado kay Abogado Gina Paclibar Lasida, Regional Director kan Department of Migrant Workers sa parte kan Bicol, padagos ang pagiging preparasyon o handa kana sa indang ahensya o opisina kana sa indang opisina kan gobyerno sa pagdul nin tabang sa mga OFWs sa parte kan riyon asin sa indang mga pamilya. Dagdag pa kaniya dagos-dagos ang komunikasyon asin man sa paagiman kan email asin Facebook feeds kan sa indang opisina. Kaya ano man na oras pwede daang i-report ana ano man na issue o kinakaipuan na huli man sa parte mismo kan opisina kan DMW asin man kinukonsidera na iyo an istaran kan kada OFW. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal nagpagirumdum sa last day kan susi filing 7 pa lang nakakapag sumiti duman sa parte mismo kana probinsya kana Albay. Nagpagirumdum ngunyan ana COMELEC, Commission on Election sa gabos na mga kandidato kana kalis na midterm election. Natulos nang magsumitikan sa indang Statement of Contribution and Expenditure o SOSI antes kanda deadline kana Hunyo 11 basado sa parte mismo kana opisina 7 pa lang sa parte kana probinsya kan Albay sa tao kan 36 na mga kandidato sa dasambit ng probinsya ang nagsampa
ni na kandidatura alagad pito pa sa nadigdi ang nakakapag sumiter kan na susi. Basado yan sa parte mismo kan opisina kan COMELEC na pinapamayuan ni abogado Aurea Bubunaw. Sinabi kani na bukas ang komisyon na di eleksyon na maski holiday ngunya na aldaw. Iyan na tangani man na resibyon ang mga dokumentos na ipafile na susi kan mga kandidato. Maski sa agang Sabado, bukas ang opisina kan komisyon di eleksyon kinakaipuan magsumiti ni natulong hard copy kan na susi. Iyan kaibanan ana soft copy kan na plus drive na nasa Excel kan na PDF format dapat man notarize asin man na dokumento pagirumdum kan COMELEC bako asin na dai pwedeng makatukaw sa magkakarigong pwesto an si sayman nanangganang kandidato kun mayo nin certificate of compliance na padagos man pagsumiti kana sa indang mga susi digdi sa laog kan na siyudad kan Naga. Ipinagpahayag kan Commission de Eleksyon o COMELEC na igwapa sana nin 4 na persona ang nakakapagsumiter kan sa indang mga susi kana nakalis na eleksyon o midterm eleksyon kan bulan kan Mayo. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sexual abuse sa mga minor de edad sa siyudad Naga, higot na pinagbabantayan. Daryl Banya sa detalye. Banta nga padagos-dagos ang pagtaunin libreng bakuna, bitamina asin regular na check-up Canaga City Health Office para sa mga araki pa alagad ina na asin sa indang mga umboy. Nagluwas man ang nagkaperang mas magabat na kaso kan teenage pregnancy na kinaiembeltuhan kan pangmomolestya o kaya asin man an insisto itong mga kapartidaryos man sana iyo ang nakakabados. Sigon kines Maita Plantado, an officer in charge kan Safe Motherhood Program, aktibo asin man higot na pigbabantayan ngunyan kan sa indang opisina katuwang an Violence Against Women and Children's Desk sa Lambang Barangay ang mga insidente kan sexual abuse na perming kinaiembeltuhan kan mga minor de edad. Kabali sa mga nahiling na ugat kan mga kasong ini, ang kakulanganin giya kan magurang, limitadong kaaraman sa reproductive health, kultura sa laog kan pamilya, at silang kawaran kan safe space para sa mga kaakian. Nagpangapudan man ang lokal na gobyerno kan Naga o rugna sa mga magurang na mas tutukan ang pagbantay asin paggiya sa mga kaakian o mga jóvenes urog na sa issue kan sa indang diretso o kan human rights asin man ang tamang sexual education. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kita kan sa tuyang mga barata pa sa lado lokal, ana Plaza Quezon target mo ng mahaman. Ada salog kan stage sa parmana temporaryong magamit sa panahon kan Peña Francia Festival. Pigiinguang unyan kan City Engineers Office CEO na dapat digdi dawa papaano may habol sa September na pluring usalog kan stage kan Plaza Quezon para man sa mga aktibidades katakudman kan Peña Francia Festival. Sigun ki Engineer Alex Pabiano kan CEO digdi pinipirit na ninda sa kontraktura na magibo dawa sanaan stage kan Plaza Quezon antes man ang bulan kan September base man sa saindang napag-ulayan para man magamit sa Peña Francia Festival. Sangunyan dai pa basta-basta pwedeng makaluta ang pigatitindugan kan Plaza Quezon ninuli tadigdi matubigon subot ini. Dagdag pa na ana problema nindangunyan ana pagpunaman kan tag-uran basado sa ipinaluwas na anunsyo kan Pag-asa. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. DSWDO asin man PSO nagsarong puwersa tangani man na puron-punon ang mga street children sa sentro kan Naga.
Boss Oka Isminda sa detalye. Halos mapano ang duwang mobil kan DSWD o siringman sarong mobil kan PSO akan magkataraka ang mga kaakian na pinaglibot kan pinagsarong pwersa kan PSO sa pamamayo ni Rene Gumba asin ni DSWD o Head Anabila Vargas. Tanganing purumpunon ang mga kaakian na nagababaralay bagaw dyan sa sentro kan siyudad ni Naga na kung saan intero nagkatarakaan na mga kahupinan ning huli naman sa dahil sinda nagluluba na hahanapon sinda kan na duwang ahensya tanganin teripunon ang mga kaakian pinurukawan pa ang kasubanggi tanganing darahon sa magkakanigong opisina o lugar na pwedeng pag-istaran kan mga kaakian. Kung kaya halos na ubos-ubos ang mga kaakian na nagbabaralaw bagaw sa sentro kan siyudad ni Naga Kasubanggi matapos na matanga natururog ang mga aki kan inimatay mingan kan grupo asin ini ang tinara dyan sa Pakul, Naga City. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, katakod kan na nasambit ng bareta ang CSWDO prioridad ang mga street children sa laog kan Naga bilang preparasyon sa National Day o National Youth Day 2025. Nagahanda nangunya na mapadapit man sa papabuton ng National Day o National Youth Day NYD 2025 nagigibon sa laog kan na siyudad Canaga. Prioridad ngunyan kan City Social Welfare and Development Office CSWDO ang mga street children na ma-rescue asin na mahali sa mga mayor na mga tinampo sa laog kan siyudad Canaga antis na mag-arabutan ang mga partisipantes sa nasambit ng aktibidad. Sinabi ni Anabel Barcas kan CSWDO saro sa pigtututo kanindang lugar iyo anda danlugan sa barangay kan Dinaga na ginigibong turugan kan mga street children na saro sa lilinigan na ninda asin na i-rescue ang mga kaakian na yaon digdi para man da makabala sa sinambit na mga aktibidad. Dagdag pa kan opisyal, regular man ang sa hindang pag-rescue sa mga nagbabaralaw bagaw na mga kaakian sa kasentruhan kan siyudad Canaga. May mga okasyon na umayo asin ngunyan may dakulang okasyon sa laog kan siyudad Canaga mas panindang papaurgon an sa indang operasyon asin i-rescue ang mga street children sa gabos na suksok sa laog kan siyudad Canaga. Ang National Youth Day 2025 gigibon sa Pizza Jis sagkod ng Pizza 14 kan bulan kan Hunyo kung sain nasa 7,000 na ang mga pilgrims asin volunteers gikan sa 106 na mga delegasyon ang magtitiripon-tipon sa siyudad Canaga para sa aktibidad na nabanggit. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ikinukonsidera na sarong high value individual sa laog kan Naga City bistado sa drug bypass operation. Maabot man sa 20,000 na kantidad kan Shabu na nasabat kan mga autoridad sa kantidad na 1,500 pesos na bisto giraray ang subuot illegal na aktibidad kan sarong alias Isagani. 38 anyos matapos na siya madakop sa gidibong drug bypass operation kan mga miyembros kan pulis dyan sa Suna 4 Barangay kan Balatas, Naga City. Alas 5:30 nin pagkahapon kan nagtalikod na aldaw. Basado sa investigasyon sarong undercover COP and porbara na magbakal ni Shabu gikan ki Isagani. Matapos ang transaksyon tulos siyang dinakop kan mga autoridad. Nakuha sa iyang bilk pots ana 11 pidaso nin sachet na may laog nin Shabu asin may kabilugan nagabat
nin 3 gramos, pinagkakarkulong 20,400 pesos ang kantidad. Apuera sa druga na recover man sa posisyon kan suspect iyo ang digital winging skill as in surgical scissor na pinagtutubudan gamit man sa pagripak kan shabu si Isagani na residente kan Barangay Sagrada Pamilya pinagkukonsidera na sarong high value individual asin nasa kustodiya ng unyan kan Police Station number 6 asin sasampaning kaso na pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, sarong mekaniko sa Calawag, Naga City ang timbugman sa drug bypass operation. Anom napakitinin shabu ang nakulimbat sa suspetsado. Daina nakaabanti pa sa saiyang operasyon ang sarong 29 anyos na sarong mekaniko na tulak kan illegal na droga matapos na madakup sa ikinasang drug bypass operation kan pulisya dyan sa Zona 5 kan Barangay San Isidro alas 10:28 nin pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw. Ginibo asin nabisto ang suspect na si alias Edison Soltero, residente kanda Barangay Calawag, Naga City. Basado sa record kan mga autoridad, kabali si Edison sa mga bagong maaraman na street level individual SLI sa parte mismo kan Siyudad Canaga. Nasamsam digdi kan mga autoridad iyo an anom na plastic sachet na may laog nin shabu asin an mark money na iyo an ginamit man sa pagbakal nin droga laban sa nasabing suspetsado. Nasa kustodiya ng unyan kan Station number 4 ang suspect asin naatubang ning kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Padagos ang ginigibong monitoring unyan kan pulis duman sa Banwan kan Pamplona, Camarines Sur sa mga naiimbwelto sa illegal drugs. Oras na may ma-monitor na persona asin mapatunayan ang mga ni imbwelto sa illegal na droga. Ini ang tulos nindang pigi ibalwar asin isinasa irarom sa confirmation iyan para man mapundo asin padagos na ikinakasaninda ang drug bypass operation para man mauntok na ang illegal na transaksyon kana mga pusher asin user na imbwelto sa illegal drugs dyan sa Banwaan kana Pamplona, Camarines Sur. Pinagpahayag kana Chief of Police kana sinambit na nga Banwaan na digdi ang kasuguan kana higher headquarters kana PNP ana sa indang susunodon tanganing digdi mapo ang mga persona na yaon sa likod kan transaksyon kan illegal na droga o kan mga shabu, marijuana asin iba pang klase nin droga. O yan parte kan mga pahayag ni Police Captain Monica San Juan, Chief of Police kanda Banwaan kanda Pamplona. Yes po sir, patuloy naman po tayo na nagsasagawa po ng monitoring ng mga persons na nag-i-involve po sa illegal drugs. At once po na may mga monitor po tayong individual involving illegal drugs, nag-i-engage po sa illegal drugs, ay sinasubject po natin to into validation, confirmation, at kung kailangan po nating patigilin in a form of anti-illegal drug operations ay ginagawa mo naman po natin. At patuloy po ang campaign natin para mapigilan, mapatigil po ang ating mga persons involving illegal drugs. Hindi ko po Artiyan ka na mga pahayag ni Police Captain Monica San Juan kana Banwaan kana Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pang detalles kana sa tuyang mga barata sa lado lokal,
pigkumpirmar ka na pulisya ka na Pamplona na igwapanin 11 barangay sa saindang banwaan o Pamplona Camarines Sur anda ipadeklarado bilang barangay drug cleared sa 19 barangay. Digdi sinasabi na anumpasa na anda barangay na deklaradong drug cleared sa saindang banwaan. Alagad an 11 barangay padagos pa nga pigtututukan ninda para man mauntok man an operasyon kan illegal na droga asin na maibali naman sa mga barangay drug cleared dyan sa banwaan kan Pamplona Camarines Sur. Uya pa si Police Captain Monica San Juan. Sa ngayon po, meron po kaming 6 na declared na po as drug cleared. Ang barangay po natin is 17. So meron po kaming tinatrabaho ngayon na 11 barangays para po ma-drug cleared po. Artikan mga pahayag ni Police Captain Monica San Juan and Chief of Police kana Banwaan kana Pamplona Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, lalaki pinagsaksak asin pinagbabadil an sa iyang pamilya duaan gadaan asin duaman an irido. Pinagbabadil asin pinagsasaksakan sa rong 44 anyos na lalaki ana sa iyang pamilya pasado alas 5 na pagkaaga kanagtalikod na aldaw ka na Miyerkules. Iyan duman sa Purok City Barangay kan Gumaos, Paracali, Camarines Norte. Basado sa report, pigbabadil asin pinagsasaksakan suspek an sa iyang matuang tugang sa edad na 60 anyos na naging kausa tanganing ini bawi anin buhay binadilman kana suspek an sa iyang 40 anyos na agum. Isinugo din sa ospital, alagad binawian manin buhay an sa iyang agum, binadil pa kan suspek an sa iyang hipag. Asin aki kani nasa presente nagpapaumay sa ospital ninhulikan pagkakairido ka na mga ini. Basado ki Edwin Llorente, tugang ka na suspek asin ka na biktima dahil subot makaturog nin maray ang suspetsado asin na perming ini balisa matapos na mauranin trabaho. Sinabi subot kan suspek na may mga taong gusto siyang dukuton. Dagdag pa kani pinagpabayaan nindang magpalipat-lipat kan sa indang arong ana suspek para man temporaryong mag-istar duman. Hiling ngunyano huhagad ka na pamilya kana suspek na magsuko na ini sa mga miyembros kan pulis tanganing digdi panagutan an sa iyang krimen na naginibo. Matapos kan insidente tulos kang nagdulag ang suspetsado asin sa presente padagos na pinagahanap kan mga autoridad. Padagos man ang investigasyon sa nasambit ng krimen. Baka para chungki pa niyong lukulukong ini ano. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal. Naga-antisipar ng unyan asin pinaga-antisiparan na kanda opisina kan MNWD ang posibleng pagdakol ka na pangangaipo kan tubig asin na posibleng magkaigwa nin epekto sa mga konsumidor oras na matapos na ang proyekto kan pabahay ng Pangulo. Digdi sa laog kan naga asin okuparon na kan magiging mga benepisyaryo posibleng maapektaran ang supply kan na tubig bilang antisipasyon na nagkapirang mga pumping station na ang sindang hihidali na matapos ini para man digdi sa papaabuto na posibleng development na mangyayari sa laog kan syudad kanaga. Igwa nin tubig na pwedeng isupply sa mga residentes. Uya si Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Sir Chapi. Yes po. Actually po, na-project na po yan sa opisina. Yan pabahay po na pinapagiwo sa tuyang presidente. Kaya nga ni po, igwag po kitang mga pumping stations mo yan na pigihiri daling matapos
sasaro po yan sa rason kung taano nagbibilog kita kayan para po sa future na may mga development na mangyayari sa Laugang Siradkang Naga, igwa po kitang maisusupply na potable water. Entras tanto, apera kan na pigigibong mga pumping station na para digdi makakuanin bastanting supply kan tubig sa Laugang Naga padagos an sa indang pag-aadal asin na pakikipag-ulay sa National Irrigation Administration NIA kan opisina kan MNWD na sobrang tubig o surface water sa communal irrigation system. Makuanin tubig ang MNWD asin ini maagi sa water treatment para man magamit bilang dagdag na supply kan tubig sa Laugang Naga in kaso magpadagos-dagos ang pagkulang-kulang nin supply. Uya pa si Chappy de la Cruz. Pandua po, bako lang po yan, mga pumping stations na yan. Igwa pa po kitang ongoing na study. Duman po sa rulay between NIA and MNWD. Ito pong sobrang tubig din na surface water na yaman po sa saindang mga dams. Ito mong inapon din ng mga communal irrigation system nila na kung saan po may portion lang pong makuha kita dyan ng tubig as in i-treat niya to para po sa dagdag na supply ng tubig sa Laugang Siradkang Naga. And then Entras tanto padagos ang pag-uurulay ngunyan kan Kawadi asin man kan MNWD para manda sa baka water kan Kawadi na posibleng bakalun kan MNWD dyan sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur. Pwedeng abuton in sanggatos sagkod ng 150 nga LRS na pwede man na maidol kan mga iniya sa party mismo kada mga miyembros konsumidor oras na maging positibo anasambit ng pag-uurulay kan NIA asin man kan Kawadi patin kana opisina kan MNWD magkakaigwanan nin surplus ang tubig kan MNWD sa Laugang Naga. Bot sabiyon, magiging bastante ang supply kan tubig sa Naga. Uyan parte kan mga pahayag ni Chappy de la Cruz. Tulo po, igwa pa po kitang pag-urulay man na pag-iibo between Kawadi, ang Calabanga Water District, and then MNWD para po duman sa bulk water ni naman na pwede tang bakalun sa Senda na yaon po dyan sa may parting Calabanga. Estimated mi po yan, mga 100 to 150 LPS man yan ang may tatao kang Kawadi. So, yan po, sobrang tubig man yan, kang Kawadi. So, papaagi taman po yan na linya kayan, hindi po sa may crossing kang Carolina, Panikwason. So, sa ngunyan po, itong Tania and then sa Kawadi, ongoing pa po ang pag-urulay kay ito. Pero pag na-okay na po ang proyekto, pag iyan po na ipadagos niya ito, magkakaigwa po ng surplus ang MNWD, magkakaigwa ang sobrang tubig. Para po sa Artikan mga pahayag ni Chappy de la Cruz kan MNWD. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Nagaaging unya sa labot kan dagom ang girgibong investigasyon kan mga miyembros kan PNP dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Erika sumpay man kan pagbadil gadan kay Barangay Captain Nerio Brasal kana San Juan Pili Camarines Sur alas 5:10 nin pagkaaga kan sudma. Sa investigasyon kaya kan mga miyembros kan Philippine National Police mayo nin nakabisto sa nasambit ng suspetsado o duwang suspek na iyo ang responsable sa pambabadil gadan sa nasambit ng biktima. Sa investigasyon kan pulisya sa pamilya kan biktima asin sa mga residentes kan Barangay San Juan na pagarman na mayo nin naging kaiwal ang biktima sa laog mismo kan sa indang barangay. Sabi pa kana pulisya sa investigasyon ninda marhay na residentes asin man na opisyal
ana nasambit ng biktima. Ini ang rason na kung taano tasagkod ngunyan na nasasakitan sinda sa paghanap kana motibo sa panggagadan sa biktima asin man sa mga suspetsado. Uya man ang parte kan mga pahayag ni Police Master Sergeant Alejandro Pabron II kana PNP Pili. Tinanong namin kung may kagalit yung suspect, wala naman daw po. Kaya ito po ay imbestagahan natin ng mabuti. Alamin natin yung mga possible na dahilan o kung bakit siya binaril. Opo, yung victim. Sa impormasyon kan agom kan kapitan, sinabi kanina sarong mabuot na tao si kapitan, aloy na nagserbis sa barangay bilang kapitan, mayong kaiwal, mayo ninda kaiwal sa negosyo. Sigun sa PNP, posibleng talaga na subuota target lang ka na mga suspect iyo nagadanon si kapitan asin mayo na nin iba ulita ana kwarta ni kapitan na nakabugtak sa slingbag anda imanda kinuakan mga suspetsado kaya digdi pighali mana an anggulong robbery hold up ulita mayo maning kwarta na nawara nika unawara sa parte kan daradarang kwarta ni kapitan na iyo ang ginagamit na pambakal nin urig sa iyang negosyo. Uya si Police Master Sergeant Alejandro Pabron II kan PNP Pili. Bale ang binigay lang po sa akin na ng asawa is mabait naman daw po si kapitan, tapos ilang years na daw po siya nagsisilbing barangay official diyan sa San Juan. Tapos wala naman daw pong kagalit yung asawa niya, itong biktima si kapitan. Yun lang po ang Mientras tanto sa ngunyanda, blankado pa ang pulis sa Banwan kan pili sa posibleng motibo. Asin pangaran kan mga sospek sa pambabadil kay Barangay Captain na Nerio Brasal. Dagdag pa kan na pulisya na yaon man ana kooperasyon kan na pamilya sa ginigibong investigasyon sa anuman na impormasyon na kinakaipuan asin dapat maaraman kan pulisya. Uya pa si Police Master Sergeant Alejandro Pabron II. Wala pa po kaming maibibigay sa inyo na motives ng pagbaril doon sa biktima. Pagdating naman po sa pamilya is bago namin siya dinala doon sa punerarya is nandun po lahat yung mga relatives niya. Family relatives niya. Nandun. Sa PNP sa pagbibigay ng kwento. Opo. Yung mga kapamilya na willing kasi lahat na po ng kapamilya nila is hinihingan ko din po ng reaksyon kung ano ang nangyari talaga doon sa kay Barangay Captain, bakit ginawa ng gano'n na pagpatay. Si Police Master Sergeant Alejandro Pabron II kan PNP sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.